Values Education 8 Quarter 3 Learning Competency 3A, nakakikilala ng iba't ibang pananaw sa sekswalidad. Ating kilalanin ang dalawang mahalagang salita na madalas nating naririnig, ang sex at sekswalidad. Mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba ng dalawa dahil ito ang magiging batayan ng ating pagtatalakay sa iba't ibang pananaw tungkol sa sekswalidad. Una nating bigyan ng kahulugan ang terminong sex. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang sex ay tumutukoy sa biological na anyo ng tao, kung siya ay lalaki o babae, batay sa kanyang reproductive organs at istruktura ng katawan. Ibig sabihin, nalalaman ang sex ng isang tao sa pamamagitan ng mga bahagi ng katawan na may kinalaman sa pag-aanak. Halimbawa, ang mga lalaki ay may mga organ tulad ng testes at ang mga babae ay may ovaries at matris. Ang mga bahaging ito ang dahilan kung bakit magkaibang tungkulin ng lalaki at babae sa reproduksyon. Kasama rin dito ang buong pisikal na disenyo ng katawan tulad ng hormones, bone structure, at mga pagbabago sa pagbibinata at pagdadalaga na natural na nagkakaiba sa dalawang anyo. Kaya kapag sinabi nating sex, tinutukoy natin ang likas at pisikal na pagkakaiba ng mga lalaki at babae na nakabatay sa ating biology mula pa sa araw ng ating kapanganakan. Kapag sinabi nating sex, una nating tinutukoy ang mga pisikal at physiological na pagkakaiba ng lalaki at babae. Pisikal ay kung ano ang nakikita o anyo ng katawan, laki o hugis. Physiological naman ay kung paano gumagana ang mga bahagi ng katawan sa loob. Halimbawa, may ilang hormones na mas mataas sa lalaki at meron namang mas mataas sa babae. Kaya nagkakaroon ng pagkakaiba sa boses, buhok at pagdevelop ng katawan. Ito ang mga likas na pagkakaiba na dala natin mula pagkasilang. Kasama rin sa kahulugan ng sex ang reproductive system o ang mga organ na may kinalaman sa paglikha ng buhay. Sa lalaki, may mga bahagi tulad ng testes. Sa babae, may ovaries at matris. Ang mga organ na ito ay may kanya-kanyang tungkulin sa proseso ng pag-aanak. Kahit hindi pa ito pinag-uusapan ng detalyado sa grade 8, mahalagang maintindihan ng mga mag-aaral na ang pagkakaroon ng male and female reproductive system ay bahagi ng ating biological na sex. Isa pang aspeto ng sex ay ang tinatawag na sekundaring sexual na katangian na lumalabas kapag nagbibinata o nagdadalaga. Halimbawa, mas mabilis ang pag-develop ng kalamnan sa karamihan ng lalaki dahil sa testosterone, samantala nag-iiba ang hugis ng katawan ng babae dahil sa estrogen. Hindi ito direktang tungkol sa pag-aanak, pero bahagi ito ng pisikal na pagbabago na nagpapakita ng pagkakaiba ng lalaki at babae habang sila ay lumalaki. Sa huli, ang mga salitang male at female ay tumutukoy sa biological na kasarian na nakabatay sa ating DNA. Ibig sabihin, ito ang natural na anyo ng katawan na mayroon tayo mula sa araw ng kapanganakan. Kung anong sex chromosomes ang dala natin, XX para sa karamihan ng babae at XY para sa karamihan ng lalaki. Ito ang nagtatakda ng ating pisikal na katangian na magkakaiba para sa lalaki at babae. Kaya kapag sinabi nating sex, ang tinutukoy natin ay ang likas na biological na pagkakaiba na nakaprograma na sa ating katawan. Dumako naman tayo sa kahulugan ng sekswalidad. Ang sekswalidad ay isang malawak na konsepto na may malaking kahalagahan sa buhay ng bawat tao. Hindi ito limitado sa pagiging lalaki o babae lamang, kundi tumutukoy din sa paraan ng ating pag-iisip, pagdama at pakikitungo sa iba. Sa pamamagitan ng sekswalidad, nauunawaan natin ang ating mga damdamin, pagnanasa at ugnayan sa kapwa. Ang sekswalidad ay nakaaapekto sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Bahagi ito ng ating kabuang pagkilala sa sarili mula sa ating katawan hanggang sa ating ugali at pagpapasya. Kaya't ang sekswalidad ay hindi dapat ikahiya, kundi unawain at pangalagaan bilang natural na bahagi ng ating pagkatao. Saklaw ng sekswalidad ang pisikal na anyo tulad ng kasarian at katawan, emosyonal na damdamin tulad ng pagmamahal at atraksyon, at psikolohikal na aspeto tulad ng pag-iisip at pagkilala sa sarili. Ipinapakita nito na ang sekswalidad ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi sa kabuuan ng ating katauhan, isip, damdamin at kilos. At ang sekswalidad ay nakikita sa ating mga karanasan at pagkakakilanlan. Habang tayo ay lumalaki, mas nauunawaan natin kung sino tayo, ano ang ating pinaniniwalaan, at paano natin gustong ipahayag ang ating sarili. Sa madaling sabi, ito ay ang kabuuang pagpapahayag kung sino tayo bilang tao.
Ngayon tingnan natin ang kahulugan ng sexualidad batay sa iba't ibang pananaw. Kapag sinabi nating biological na pananaw ng sexualidad, ang tinutukoy natin ay ang lahat ng pisikal na katangian na mayroon ng isang lalaki at isang babae mula pa sa kapanganakan. Kasama dito ang anyo ng katawan, mga parte ng reproductive system, at pati na rin ang mga pagbabagong nararanasan ninyo ngayon sa pagdadalaga o pagbibinata. Dito rin pumapasok ang mga gampanin na natural na nakakabit sa ating katawan. Halimbawa, ang pagbubuntis ay likas na nagaganap lamang sa babae dahil sa kanyang biological na struktura. Sa madaling salita, dito nasisimulan ang pagkilala sa sexualidad, sa kung ano ang likas na taglay ng ating katawan at kung paano ito hinuhubog sa ating pag-unlad habang tayo ay lumalaki. Sa kultural na pananaw naman, iniintindi natin kung paano tinitingnan ng lipunan ang pagiging lalaki o babae. Dito pumapasok ang mga nakasanayang ginagawa at inaasahan. Halimbawa, sa tradisyonal na kultura, sinasabing ang lalaki ang dapat magtaguyod ng pamilya, magtrabaho, at umakto sa paraang panlalaki. Para naman sa babae, madalas inaasahan na siya ang nag-aalaga sa bahay, mahinahon kumilos, o maging mas malambing. At syempre, kasama rin dito ang ideya na ang lalaki ay inaasahang magkakaroon ng relasyon sa babae at ang babae naman sa lalaki. Hindi natin sinasabing tama o mali ito agad. Ang punto ay ito ang naging impluensya ng kultura sa pag-unawa natin sa sexualidad. Malaking bahagi ng pagkilala natin sa sarili kung ano ang tinuturo sa atin ng lipunan tungkol sa ating papel, asal at relasyon. Sa panlipunang pananaw, mas malawak ang usapan. Hindi na lang tayo nakatingin sa lalaki at babae bilang dalawang uri lamang. Sa kasalukuyang panahon, kinikilala na natin ang konsepto ng gender identity, ang paraan ng pagkakilala ng isang tao sa sarili tungkol sa kanyang kasarian. Maaring ang isang taong pinanganak na lalaki ay mas komportable na kilalanin ang sarili bilang babae o kabaligtaran. At may mga tungkuling panlipunan na maaaring mas angkop sa kung paano nila nakikita ang sarili. Kaya sa pananaw na ito, ang pinakamahalagang prinsipyo ay paggalang. Hindi natin sinasanto o iniinsulto ang pagkakaiba ng bawat isa. Tinatanggal natin ang gender inequality. Ibig sabihin, pantay ang karapatan at oportunidad ng tao anuman ang identity niya. Ito ang pananaw na nagtuturo sa atin na ang dignidad ng kapwa ay hindi nakabase sa kasarian. At sa emotional na pananaw, ang sexualidad ay hindi lang tungkol sa pisikal na anyo o papel sa lipunan. Ito ay may kinalaman sa kung ano ang nararamdaman natin tungkol sa sarili at sa iba. Dito pumapasok ang mga positibong damdamin tulad ng pagmamahal, pag-unawa at paggalang. Pero kasama rin dito ang negatibo tulad ng pang-aabuso, diskriminasyon at pagtingin sa tao bilang isang bagay lamang. Sa bahaging ito rin na pag-uusapan ang sexual orientation, kung sino ang nagiging atraksyon ng isang tao, lalaki man, babae o pareho. Maraming isyong moral ang konektado dito, tulad ng prostitusyon, pornografiya, premarital sex, at sexual harassment. Kaya mahalaga ang tamang pag-unawa. Sa madaling salita, ang emosyonal na pananaw ay nakatuon sa kung paano naaapektuhan ng ating damdamin at karanasan ang paraan ng pagtingin natin sa sexualidad. Makikita natin na bawat perspektibo ay nagbibigay ng ibang paliwanag, pero lahat sila ay nagtutulungan para mas maintindihan natin kung sino tayo at paano tayo makikitungo sa iba. Una, sa biological na pananaw, natututuhan natin na ang sexualidad ay nagsisimula sa pisikal na katangian na mayroon tayo mula pagkasilang. Kasama dito ang anyo ng katawan, mga bahagi ng reproductive system, at mga pagbabagong nararanasan ninyo ngayon bilang mga nagbibinata at nagdadalaga. Ipinapakita nito na ang katawan ay may natural na papel sa ating pag-unlad. Ikalawa ay ang kultural na pananaw na nagpapakita kung paano nakakaimpluwensya ang tradisyon, nakasanayan, at paniniwala ng lipunan sa pagtingin ng tao sa pagiging lalaki o babae. Mula sa kilos, pananamit, tungkulin, hanggang sa inaasahang relasyon, ang kultura ay may malakas na epekto sa ating pag-unawa sa sarili. Ikatlo, mas pinalawak naman ng panlipunang pananaw ang kahulugan ng sexualidad sa pamamagitan ng pagkilala sa gender identity. Ibig sabihin, tinatanggap na hindi lahat ay limitado sa pagiging lalaki o babae lamang. Dito natin natututuan ang kahalagahan ng pantay na karapatan, paggalang sa pagkakaiba-iba at pag-alis ng diskriminasyon. At panghuli, ang emosyonal na pananaw ay tumutukoy sa damdamin, kung paano natin tinitingnan ang sarili
paano tayo nagkakaroon ng atraksyon sa iba, at paano nakakaapekto ang mga karanasan sa ating pagtingin sa sexualidad. Kasama rin dito ang mga isyong moral na dapat pinag-iisipan ng maayos at responsable. Sa kabuuan, ang sexualidad ay hindi lang tungkol sa katawan, hindi lang tungkol sa kultura o lipunan, at hindi rin puro damdamin lang. Pinagsama-sama nitong apat na pananaw para mas maintindihan natin ang ating pagkatao at kung paano tayo dapat kumilos ng may paggalang sa sarili at sa kapwa. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam.